to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Kaya sa umaga po ito, tayo po ay umawit, magpuri sa Panginoon dahil totoo po na ang ating Diyos, si Jesus, He deserves all the praises and all the glory. Yes, Lord. Worship you, Jesus. Jesus, we have heard of high, with me singing all the praise, and the mountains give the high, echoing my joys. Lord,
God, for sending your only Son, Jesus Christ, to come to earth, Lord. Upang sa ganon, kami ay iligtas, Panginoon, at buhay na walang hanggan. At sa umagang ito, Panginoon, ang aming puso ay punong-puno ng kagalakan, O Diyos, sa iyong pag-ibig, sa iyong grasya sa aming lahat. At ibinigay po namin sa iyo lahat ng papuri at samba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ganyan din gagawin nila sa camp. Okay. So, ito yung ating pag-uusapan this morning. Of course, yung ating theme. And our sermon topic is this. Can we read together? Sabay-sabay. Christmas is all about life. Sabay-sabay pa ulit. Christmas is all about life, no? Kasi ngayon, iba-iba na ang tema ng Christmas, di ba? Ang tema ng Christmas ngayon, nawawala na sa ano talaga ang kahulugan ng Christmas. And the true meaning of Christmas is life, no? Buhay. Okay? Yung iba ay tungkol na sa Christmas bonus, di ba? Yung iba ay tungkol na sa bagong damit. Okay? Pero ang totoo, ang Christmas ay tungkol sa buhay. Pag-aralan natin. What if Jesus the Messiah was born exclusively for the Jews? Kung yung inaabangan na Mesiyas doon sa Lumang Tipan, sa Old Testament, ay para lamang sa mga Israelita, ano kaya ang kalagayan natin ngayon? Kung si Jesus the Messiah is only for the Jews, ano kaya kalagayan natin ngayon? Probably all the people are still worshiping their different gods, no? And living according to the values of their religions. Marami pa rin tao ang
sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan at namumuhay ayon sa kanilang paniniwala. Halimbawa, bigyan ko sa isang halimbawa, sa India, kapag namatay yung asawang lalaki, itatali rin yung asawang babae doon sa bangkay at sabay silang susunugin. Ang paniniwala nila ay ganito. Ganito ang paniniwala nila. Kaya namatay yung lalaki dahil pabaya yung babae. Okay? Kaya itinatali nila yung babae doon. Just imagine, anong klaseng paniniwala yan. Buti na lang, dumating ang Panginoon Jesucristo at yung malalim na pagtingin sa matuwid na pamumuhay ay kanyang ipinangaral. No? At siguro kung hindi nakarating ang mabuting balita tungkol kay Jesus, kung si Jesus hindi rin para sa mga Pilipino, majority of us are still serving and worshiping the anitos or spirits. No? Sumasamba pa rin tayo sa mga espiritu, sa mga anito. No? And praise the Lord because nakilala natin ang Panginoon Jesucristo dahil siya ay para sa lahat. No? That's a great news, no? To us to know that the Messiah is not only a Messiah for the Jews, but the Messiah for the whole world. Siya ay Mesyas para sa lahat. Hindi lang Mesyas para sa mga Israelita, kundi Mesyas sa lahat ng uri ng tao. Ang tawag nga sa kanya, He is the light of the world. Sabi natin, light of the world. Siya ay ilaw ng sanlibutan. Siya ay ilaw ng lahat. No, hindi lang ng Israel. No, if the story of Jesus in Matthew, no, kasi sa Matthew makita natin yung connection ni Jesus sa Israel, right? Diba? Pag sinundan yung mga kanununuan ni Jesus, matetrace mo sa lahi ng mga Israelita. Tama po ba? Pag pumunta kayo sa Ebanghelyo ng Lucas, makikita nyo rin na tinetrace din yung lahi ni Jesus at nakakonekta sa mga Israelita. So both in Matthew and Luke, parehas na sinasabi that Jesus is connected to the Israelites. No? Pero in the Gospel of John, kakaiba. John started it from the beginning. Na istorya ni Jesus nagsimula sa walang hanggan, from eternity. Na ang ibig sabihin, no, this is the implication. Pakinggan nyo ako. Ito ang implication. And that is good news to us. Yun ang mabuting balita sa atin. That this Messiah, no, is for all. There's a universal implication. Na hindi lang siya Messiah for Israelites, but also Messiah for the Filipinos. Can you say amen to that? Jesus is also our Lord. Jesus is also our Savior. Jesus is our Messiah. Amen po ba? Basahin natin sabay-sabay in John chapter 1 and the following. Ang gawin natin pagbasa ulit, per slide, no? Hindi per verse, per slide. Dito sa aking kanan, John chapter 1 verse 1 and 2. Yung second slide, dito naman sa kaliwa. Okay, sabay-sabay natin basahin. Dito muna sa John chapter 1 verse 1, sabay-sabay. 1, 2, ready, begin. Okay? Verse 4. Verse 5. Verse 9. Sabay-sabay tayo sa verse 14, ha? Sige, sabay-sabay tayo. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin na puspos ng kagandahan loob at katotohanan. Nasaksihan namin ang kanyang kaluwalhatian. Isang kaluwalhatian na tulad ng kaisasang anak na nagmula sa Ama. Mga kapatid, ang
Unang, Christmas ay mysterious. Now, Christmas is mysterious. Bakit? Sabi ni John Stott, doon sa kanyang sinulat na libro, the eternal one entered time. Yung Diyos na walang orasan. Okay? Yung Diyos na walang orasan, pumunta sa lugar na kontrolado ng mga oras. Naintindihan natin? Yung Diyos na hindi gumagamit ng relo, pumunta sa lugar na kontrolado ng oras. Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin marami tayong hinahabol. Hello? Hello? Halimbawa, pagpapasok sa trabaho, hinahabol natin yung oras. Pagpapasok sa eskwela, hinahabol ang yung mga mag-aasawa na tumitingin sa kalendar. Lagpas na. Wala na din yung number ko. Hinahabol na rin ang oras. Don't worry. Si pastor nga, 40 na nag-asawa eh. Diba? Naghahabol ng oras. Pag medyo ka na senior ka na, naku, kailangan malaki pension ko. Habol ka rin ng oras. Marami tayong hinahabol ng oras kasi tao tayo. Ang Diyos hindi naghahabol sa oras. Amen po ba? But you know what? Pinili niya na tayo ay samahan sa lugar na mayroong kontrolado ng oras. Number 2, the all-powerful made Himself vulnerable. Yung Diyos na makapangyarihan, pinili na maranasan yung pagiging limitado. For example, I want you to give example. Halimbawa, ang isang example ay, ang Diyos ay hindi nagugutom. Pero nang ang Diyos nagkatawang tao, nagutom siya. Ang Diyos ay hindi siya napapagod. Pero nung Diyos na nagkatawang tao, natulog siya. Natulog pa nga siya doon sa bangka. Di po ba? Isang makapangyarihang Diyos at pinili niya maging limitado, maging vulnerable. Di ba? Yung isa pang tanong ay, isa pang bagay na misteryoso ay, the all-holy expose Himself to temptation. Yung Diyos na banal, walang kasalanan, pumunta sa lupa na pwedeng tuksuhin. At ilang beses na tinukso ni Satanas? 3 beses, di ba? At hindi nagtagumpay si Satanas. Di po ba? Tinukso siya, pero hindi. Sabi siguro ni Satanas, magkakataon na. Nagkatawang tao ka, pwede kitang akitin magkasala. Pero kailanman hindi napatukso si Jesus. Amen po ba? Siya'y nagtagumpay laban sa tukso. Di ba nakakahanga yun? Meron tayo isang Diyos na napakalaki, may hawak ng lahat ng bagay, at pinili niya makulong sa katawan ng tao na kontrolado ng oras, sa katawan ng tao na pwedeng maghirap, sa katawan ng tao na pwedeng tuksuhin. At pinili yun ng Diyos dahil ang sagot ay, sabihin mo sa katabi mo, dahil mahal ka ng Diyos. Pag hindi nakikinig, kalapitin mo ng malakas, yung medyo madiin. God did it because He loves us so much and does not want to abandon His creation under the influence of the darkness. Diba? Madali tayo ngayon magbura. Madali. Halimbawa, nag-chat ka. Wala akong dalang cellphone. Wala na nga pala akong cellphone. Nag-chat ka. Diba? Nililinya mo na. Paborito kong example si Pastor JP. Kunwari si Pastor JP. No? Nag-umpisa siya. Kumain ka na ba? Ay, mukhang mali. Erase. Dapat good morning muna. Good morning. Hindi na kaya to. Ay, erase. Alam nyo, nung ang tao nagrebelde, nagkasala, hindi tayo in-erase ng Diyos. Puno siya ng awa. Amen po ba? Wow! Napakadali para sa Diyos burahin tayo. Napakadali para sa Diyos magpabagsak ng meteor
mawasak ang earth at matunaw tayong lahat. Pero hindi niya hinayaan yun. Bakit? Mahal niya tayo. Hindi niya tayo iniwan. Pinuntahan niya tayo. Para saan? Para bigyan tayo ng pag-asa. He came to give us hope. Ang gusto ng Diyos sa atin, maranasan natin ang pag-asa na nagmumula sa Kanya. Kaya number 1, Jesus, the light, is the source of life. Si Jesus na liwanag ay ang pinanggagalingan ng buhay. Can you say amen to that? Amen. Verse 4, let's read together. Ay nagkaroon ng buhay sa pamagitan niya, at ang buhay na ito ay ilaw ng nagkaroon ng buhay sa pamagitan ni Jesus. And the word light here, no, yung salitang light dito sa Griego ay Zoe. Sabi natin, Zoe. Sabi-sabay, Zoe. Iba yan dun sa isa pang light na ito yung physical light at sa Greek ito ay bios or bios. Magkaiba yun. Itong Zoe light, nanggagaling lang sa Diyos. Zoe light only comes from God and only God can sustain it. Hindi matatagpuan itong Zoe light kung saan-saan. Sa Diyos lang to manggagaling. Siguro sabi mo, pag nagkaroon ako ng magandang bahay, yun na yung tatawag na Zoe light. Pag nagkaroon ako ng magandang kotse, yun na yung Zoe light. Pag nagkaroon ako ng magandang trabaho, yun na yung Zoe life. Pag nakapunta ako sa Amerika, yun na yung Zoe life. No. You cannot find that Zoe life here. Dahil maraming taong nakakita na ng mga karangyaan ng mundong ito, pero namatay ng malungkot. Tama po ba? Itong nakaraan lang, meron isang artista na napakayaman, sikat, pero tinapos niya buhay niya. Hindi niya nakita ang Zoe life. Hello? Not here on earth. And you know what? God is willing to give this kind of life. Ulitin ko. Ang Diyos ay laan ibigay ang ganitong klaseng buhay. Kalapitin mo lang yung katabi mo. Dahil mo sa'yo. Gusto ibigay ito sa'yo ng Diyos. Ito yung regalo ng Diyos sa atin nung unang Pasko. Okay, John 6:47. Let's read together. Sabay-sabay. John 6:47. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ulitin natin. Basahin natin na malakas. Sabay-sabay. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Sino daw ang tumatanggap ng buhay na iyon? Ang sumasampalataya. Sabi natin, sumasampalataya. Nananalig. Nagtitiwala. Sabi sa John 6:47, in English, sabay-sabay, Truly, truly I say to you, whoever believes has eternal life. Sino magkakaroon ng buhay na ito galing kay Jesus? Those who believe. Pag hindi ka sumampalataya, sorry ka. Pero pag sumampalataya ka, this life is for you. This gift is for you. You have the Christmas gift from God. Amen? The Zoe life. You know, no one here on earth can ever give this kind of life. Nabanggit ko na yan, di ba, kanina? Because only Jesus has it from the beginning or from the eternity. Itong Zoe life na to galing pa sa walang hanggan. Wala dito. Dala niya from walang hanggan. From eternity. He brought this life here to share this life to us. Amen po ba? Mula sa walang hanggan, bit-bit niya yun. At isineshare niya sa bawat isa sa atin. Yung tatanggap, yung sasampalataya, makakaranas ng life na iyon. Sabi natin ni Manny Pacquiao, siguro na sa akin na ang Zoe life. Kasi sikat.
kasi may mayaman, kasi magaling, talentado, may pera, nasa kanya na lahat, may impluwensya. Pero isang umaga, iyak siya ng iyak. Malungkot siya. Kasi sabi ng Diyos sa kanya, napakalayo mo na sa akin. Napakalayo mo na sa akin. Sabi niya, bakit mo sinasabing malayo ako? Nag-usap sila ng Panginoon sa panaginip. Ako'y nagbibigay ng malaking balato sa mga simbahan pag ako'y nanalo. Balato. Donation. Pero hindi, malayo ka pa rin sa atin. Iyak siya na iyak. Hanggang sa isinuko niya ang buhay niya sa Panginoon. Tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. And he experienced the Zoe life. Sa sino mang sasampalataya lang at magtitiwala ang makakaranas nito. Pero yung mga ayaw sumampalataya, ayaw magsuko ng kanilang buhay kay Jesus, hanggang ngayon wala pa rin sa kanila ang Zoe life. Hinahanap pa rin nila kung saan-saan. Pagod na pagod sila, kahanap. Ba't ka pa magpakabago? Nandiyan na si Jesus. Ino-offer niya na sa iyo. And say amen to that. Amen. Kung saan sa ka pa napunta. Hinahanap mo sa tao. Hinahanap mo sa trabaho. Hinahanap mo sa sarili mo sikap. Samantalang ito'y libre galing sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ganon, verse 4, in Him was life, and the light was the light of men. Sa Kanya ang buhay, sa simula pa, no, in Him was life. Noon pa man, nasa Kanya na yung Zoe life na yan. Noon pa man, nasa Kanya na yung buhay na walang hanggan na yan. Nakarating dito dahil pumunta siya rito. Natanggap natin dahil bumaba siya mula sa langit, pumunta sa lupa. Para matanggap ng tao yung ino-offer niya. This Zoe life can be enjoyed by all the believers both here and there. Ang ibig sabihin, pwedeng ma-enjoy ng mga mananampalataya itong Zoe life na ito, hindi lang sa langit. Minsan hinihintay natin na pumantay ang paa natin para makapasok sa langit, mga kapatid. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo si Jesus. Then you have this life. Pero kung wala sa iyo si Jesus, hungkag pa rin ang buhay mo. Wala si Jesus, still your life is full of hunger and thirst. Naghahanap ka pa rin. Nagugutom ka pa rin. But if you have Jesus in your life, masaya ka na. You find God, you find Jesus, you are complete. Diba sabi, Christian, alisin mo yung I-A-N, may iwan I, Christ, at pag inalis mo naman yung Christ, may iwan yung I-A-N, anong ibig sabihin nun? I am nothing. We are nothing without Jesus. Pag wala si Jesus sa buhay natin, wala tayo. John chapter 10 verse 10, ito sabi niya, yung kulay dilaw lang ang ating basahin. Sabay-sabay. Dumating ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng sagana. Ano promise niya? Bigyan ka ng buhay at nakasaganaan ito. Mga kapatid, ito'y pangako ni Jesus. Pag ikay mananampalataya, you will experience His favor. You will experience His provision. You will experience His goodness, His kindness. Amen po ba? Hindi ito tsamba. Mga kapatid, hindi ito tsamba. Marami na nakaranas na pinagpala ng Diyos ang buhay because they found Jesus. Yung langit, hindi mo kailangan hintayin pumikit ka at malugutan ng hininga para makapasok doon. Pag tinanggap mo si Jesus, kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kasama ka na sa Kanyang kaharian.
John chapter 6:47 again, sabay-sabay. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na. Sino lang ang may buhay na walang hanggan? Ang sumasampalataya. Ang regalong bigay ng unang Pasko ay masaganang buhay na matatamasa ng bawat mananampalataya dito at sa walang hanggan. Pareha sa physical at spiritual. Amen po ba? Number 2, Jesus the light is the source of victory. Si Jesus na siyang liwanag ay pinanggagalingan din ng tagumpay. Basahin natin yung verse 5, sabay-sabay. Ang ilaw ay nagliliwanag sa kadiliman. Ang kadiliman ay hindi nananaig sa ilaw. Sigurado na pag naka-Jesus ka, sigurado ang tagumpay. Kanina nga sabi ko nga doon sa Kanlupa, kami magkakapatid, sakto 8 babae, 8 lalaki. 8 babae, 8 lalaki. Ako pang 10. Pang 5. Pang 4. Pang 5. Tama na, yet. Pang 5 ako sa lalaki. Tama. Pang 5 ako sa lalaki. Tapos may 3 pang lalaki na nauna. Yung matanda na lang sa akin na buhay, oyat na lang. Yung 3, pero malungkot ako kasi nabuhay sila sa layaw ng buhay. Hindi ko nakilala ang Panginoon. Ganun yung direction namin ni Oyat. Wala kayo makikilala ng Pastor Ferdy siguro. Inom, babae, sugal, droga, purihin ang Panginoon. Ilan taon na ba? 43 years ago. Tagal na ng pastor. 43 years ago when I decided, Lord, Jesus, you are now my personal Lord and Savior of my life. At lahat nagbago. Palapakan natin ang Panginoon. This light, Jesus the light, has full authority over all creations, both visible and invisible. Siya may kapangyarihan sa lahat, nakikita at hindi nakikita. Jesus the light can drive out darkness. Kaya niyang utusan ang kadiliman lumaya. Halimbawa, yung lalaking inaalihan ng lehiyon, no? Ng pulutong ng mga demonyo. Pinalayas niya yung mga demonyo. And there's no degree of darkness that can defeat Jesus the light. Hindi kailanman magagapi si Jesus ng kadiliman. Can you say amen to that? Yes. Hindi. Dahil siya ang may kapangyarihan laban sa kasamaan. The good news is, this victorious light was revealed to us in the first Christmas. He became flesh to share His light to us. Itong mapagtagumpay na liwanag, ipinanganak 2,000 years ago, and is willing to share this to us. Ano ibig sabihin nun? Gusto niya magtagumpay din tayo. Verse 9 said, let's read together, all together, sabay-sabay. Dumarating sa sanlibutan ang tunay na ilaw upang magliwanag sa bawat tao. Amen po ba? Amen. Dumating siya para magliwanag sa atin. Amen po ba? Amen. Pero sino lang makaranas ng liwanag? Again, yung sasampalataya. Again, yung mga magtitiwala sa Kanya. Again, yung mga magsusuko ng kanilang buhay sa Kanya. Pag hindi ka pa nagsusuko ng buhay sa Panginoon, pwede mo nang gawin ngayon. Dahil, isi-share niya sa iyo ang tagumpay ng liwanag. Verse 14 said, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin, napuspos ng kagandahang loob at katotohanan, nasaksihan namin ang kanyang kaluwalhatian, isang kaluwalhatian na tulad
nang sa kaisa-isang anak na nagmula sa Ama. No, nagpunta siya rito, nagsadya siya rito, para i-share lang sa atin yung liwanag. Jesus the light came here first to give us life. That's number one. Bigyan tayo ng buhay. Yung Zoe life. And second is to give us victory over darkness by faith. Una, bigyan tayo ng buhay, hindi lang buhay. Ang gusto niya, magtagumpay din tayo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, ang nais ni Jesus sa iyo ay magtagumpay. Di po ba? Yan ang nais ni Jesus sa iyo. Ano nais ng diablo sa iyo? Matalo. Ano nais ni Satanas sa iyo? Matalo. Ma-knock out. Ano nais ng Diyos sa iyo? Ni Jesus sa iyo? Magtagumpay. Amen po ba? Gusto niya magtagumpay ka. Laban sa kadiliman. John chapter 8 verse 12. Sabay-sabay uli, malakas. At muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin kailanman hindi namumuhay sa kadiliman, kundi magkaroon ng ilaw ng buhay. Amen po ba? Yung dilaw lang. Basahin ng nasa aking kanan. Dilaw lang. Sabay-sabay. Ang sumusunod sa akin kailanman hindi namumuhay sa kadiliman. Amen po ba? Amen. Sino hindi namumuhay sa kadiliman? Sumusunod kay Jesus. Sa kabila. Sabay-sabay ulit. Malakas. Yung kulay dilaw lang. Ang sumusunod sa akin kailanman hindi namumuhay sa kadiliman. So, kung namuhay ka pa sa kadiliman, hindi ka tagasunod ni Jesus. Ang kaibahan ng mananampalataya at hindi mananampalataya, ang mananampalataya humihinto sa pagkakasala. Ang mananampalataya, nagkamali, pero hindi mananatili sa pagkakamali. Babangon, lalakad uli at susunod uli kay Jesus. Dahil yan ang nais niya. Amen po ba? Tao lang tayo. Nagkakamali tayo. Pero, kung tagasunod ka ni Jesus, hindi ka mananatili sa pagsuwain. Sabi niya, ang sumusunod sa akin kailanman hindi namumuhay sa kadiliman, kundi sa kaliwanagan. Ang buhay ng mga tagasunod niya ay sa liwanag. Ang inaasahan ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod ay mga nagtatagumpay din laban sa kadiliman at kasamaan. Ang liwanag ang magtagumpay sa kadiliman, hindi ang kadiliman ang magtagumpay laban sa liwanag. Hello? Kaya nga, pag mananampalataya ka, sabi na, lugi pag Christian ka eh. Oh, ilang beses ako nabangga. Bangga ko, kotse ko, inatrasan. Kinausap ko yung driver, ikaw bumangga sa akin. Ay, dapat sisinungaling, pastor po ako. Pero pinandigan niya, ikaw bumangga sa akin. Punta kami ni Joy sa North. Di malapit ng yung parang magdidilaw na. May isang malaking pick up. Humabol doon. Binangga kami sa gilid. Sabi ko, sino may kasalanan? Kita niya, sa gilid yung tama ko eh. Sige na. Wag na, okay na tayo. Basta wag ka na lang singit ng singit. May lugi ba? Wala. Sabihin na nakabangga. Bet kaya mabait yun? Di man lang ako yun, Hello? Ang liwanag magtagumpay sa kadiliman, hindi ang kadiliman ang magtagumpay sa liwanag. Mga kapatid, nasain natin ang tagumpay ni Jesus sa ating buhay. Kaya natalo at bumagsak ang kasamaan nung unang Pasko dahil ang ilaw ay dumating na mula sa kalangitan. Bakit natalo ang kadiliman? Dahil dumating na yung ilaw. Walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo.
at nagpapatuloy ang tagumpay sa kadiliman sa buhay ng mga sumasampalataya at nagsusuko ng kanilang buong sarili doon sa ilaw ng sanlibutan. Paano nagpapatuloy ang tagumpay ng liwanag? Paano? Sa pamagitan ng pagsusuko ng buhay, sa pamagitan ng pagsusuko ng sarili kay Jesus na ating ilaw. Tayong lahat tumayo. Let's all stand. And let's read Galatians chapter 5 verse 1. Let's read together. Pinalaya, sabay-sabay. Pinalaya tayo ni Kristo upang patuloy na tamasahin ang kalayahan ito. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang muling. Merong isang halimbawa, si George Mueller. The young George Mueller, nung bago pa lang siyang mananampalataya, bagong-bago siyang mananampalataya, at gusto niya magmisyon. Sabi niya, Lord, doon sa kwento niya, sabi niya, Lord, tataya ako sa loto. Pag nanalo ako, ibig sabihin, yun ang sign. Pupunta ako ng mission field. Pag natalo ako, hindi mo kalooban. Immature yung mga ganong decision. Nakakala niya, pwede niya pagsabayan yung kanyang pagiging makamundo at pagiging makadiyos. No? Kala niya. Kanina sabi ko nga sa mga taga-Kanlubang, kailangan natin ng worship place, no? Kasi hindi na nga kami kasya. Dami ng mananampalataya ron. Hindi na nga kami kasya. Baka meron sa inyo tumaya sa loto, sabi niyo, yung tithes, bibigay niyo sa akin. Hindi yun kalooban ng Diyos. No? Meron kang intensyon na maganda, ang paraan mo hindi maganda. Diba? Immature pa siya when he did things on his own carnal ways. At tinuruan siya ng Diyos ng dalawang bagay. Una, sabi ganon, if he wants to work with God and for God, he needs to do things according to God's righteous way. Kung gusto mong gumawa, maglingkod, kasama ang Diyos at para sa Diyos, gawin mo ang mga bagay sa matuwid na paraan. Is that amen to that? Diba? Lord, gusto ko magbigay, pero patamain mo ako sa loto. Patamain mo ako sa wedding. Hindi yung kalooban ng Diyos. Hindi yung matuwid na paraan. Amen po ba? Kung gusto mong gumawa kasama ang Diyos, gusto mong gumawa para sa Diyos, gawin mo ang mga bagay sa matuwid na paraan. Number 2, ito tinuro sa kanya. Kung gusto niya sumunod, gumawa kasama ang Diyos at para sa Diyos, he needs to learn how to wait for God. Kailangan matuto niya maghintay sa Diyos. Paano? Sa pamagitan ng pananalangin. Sa pamagitan ng pananalangin. Paano maghintay sa Diyos? Pray. Sabi natin, pray. Pray. Yung mga nanay dito, tatay, may anak kayo na medyo matigas ang ulo. No? Naubusan na kayo ng pasensya. Pray kayo ng pray. Pero parang matigas pa rin ang ulo. Kailan pa rin ang maraming prayer. Wait upon the Lord. Amen? Pagtulog sila, ito. Pagtulog sila, tigas ang uli, no? Gabi, lapitan nyo. Layhan nyo. Lay hands, hindi unan. Lay hands. Pag unan, di yung makahinga. Kamay lang. Lay hands. Okay? Pag-pray niya. Lord, kumilos ka sa buhay ng anak kong ito. Amen? Asawa mo naman. Asawa mo naman. Pagtulog ganun din. Pipipray mo rin. Anong gusto ng Diyos? Maghintay sa Kanya. Darating ang lahat ng oras sa Kanyang panahon. At sa panahon ng Diyos, laging maganda. Everything is beautiful in God's time. Until such time,
George Mueller experienced a victorious Zoe life by surrendering everything to God. Ano nangyari kay George Mueller? Naging pastor siya. Tinuruan siya ng Diyos at naging pastor siya. Nagtayo siya ng isang orphanage. At halos lahat ng panalangin niya, tinutugon ng Lord. Ang sabi niya nga, hindi ako magsusolicit kahit kanino. Hindi ako manghihingi kahit kanino. Sa Diyos ako manghihingi. At ibibigay niya lahat ng aming kailangan. Minsan sa araw, gutom na gutom yung kanyang mga ampon. Wala nang tinapay. Praise the Lord! Bigyan mo kami tinapay. Biglang isang bakery nagdala. Sabi ng Panginoon sa akin sa panaginip, bigyan kita ng tinapay. Itong tinapay, pagkain mo sa mga bata. Sabi niya, praise the Lord. Walang milk. Pray ko siya, Lord, may tinapay. Dagdagan mo ng milk. Biglang may nasirang kariton. Inilala ko ang gatas sa kariton. Nasirang kariton sa harapan nila. Katok, doon sa orphanage. Ay, alam ko po, orphanage to. Nasira yung aking kariton. Mapapanis yung mga gatas. Ipainom nyo na lang po sa mga bata. Halos lahat ng panalangin ni George Mueller, tinugon ng Panginoon. Ano sikreto? Isang nanalangin sa pamagitan ng buhay na nakasuko sa Kanya. This is the purpose of Christmas according to the Gospel of John. And let's read together. Sabay-sabay. Sinulat upang kayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya, kayo ay magkaroon ng buhay sa pamagitan ng Kanya. Yung kulay dilaw lang basahin natin. No? Sabay-sabay. Ito ay isinulat upang kayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya, kayo ay magkaroon. Mga kapatid, this is the last love letter of Jesus to us. Ito na yung huling sulat niya sa atin. Isinulat niya para sumampalataya ka. Para kapag sumampalataya ka, pag sumampalataya ka, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Hindi na siya uli susulat sa inyo. Last letter for you. Last chance for you. Pag sumampalataya ka, anong promise niya? You will have life. You will have Zoe life. Pag tinanggihan mo ito, wala nang isusulat pang Gospel of John para sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, kaya makinig ka. Akasan mo, kaya makinig ka. Basahin natin sabay-sabay ito. Sa makatuwid, ang regalo Zoe life ng Christmas ay totoo lamang sa mga lubos na tumanggap, nagtiwala at nagsuko ng kanyang buhay kay Jesus. Pati mo na yung katabi mo, Merry Christmas. Mas gandahin natin yung bate, ha? Mas gandahan natin yung bate. Sabihin natin, Merriest Christmas. Merriest Christmas. Bakit? Bakit merriest? Bakit pinakamasayang Pasko? Bakit? Dahil may regalo ang Diyos sa mga sumampalataya. Tayo'y manalangin sa Panginoon. Let's all pray. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe ng Pasko. That Christmas is all about life. Yung buhay na yun, trinabel mo pa from eternity hanggang sa dito sa mundong ito. Salamat, Panginoon. At isa kami sa nakatanggap ng buhay na walang hanggan, regalo ng unang Pasko. Pagpalain ng bawat isa. Nawa ang aming panalangin. Yung regalo na bigay mo sa amin, i-regalo din namin sa iba. Ang aming panalangin, Panginoon, the Zoe life that we receive because of the first Christmas, i-regalo din namin
sa mga nangangailangan ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami, Panginoon, magkaroon ng habag, ng pag-ibig sa mga tiyak na mapapahamak kung sila ay hindi pa sumasampalataya, kung sila hindi pa nagsusuko ng kanilang buhay, kung hindi pa nila itinitiwala ang buhay nila sa inyo. Mga kapatid, this Christmas, iregalo din natin ang buhay natin sa Panginoon. Let's give this life to Him as our gift. Lord, this is our life. Panginoon, sabihin natin, Panginoon, ito po ang aming buhay. Nais naming regalo, pabalik sa iyo. Sakupin mo ang lahat ng bahagi ng aming buhay. Tulungan mo kami lumakad sa liwanag, magtagumpay laban sa gawa ng kadiliman. Sapagkat ito ang layunin ng unang Pasko. Salamat po. Dahil tiyak ang tagumpay sa sino man sumusunod, nagtitiwala at nagsusuko ng kanyang buhay sa Panginoong Hesukristo. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon and let's continue worship the Lord. Let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. For He alone is worthy. For He alone is worthy. For He alone is worthy. Jesus Christ the Lord. We give you all the glory. We will give you all the glory. We give you all the glory. We'll give you all the glory. Christ the Lord. For the last time. Tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. Nawa, ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kapayapaan, maghari sa buhay natin at sa buong sambahayan. Ipagkaloob lahat ng mabubuting bagay na kailangan natin. Huwag pagkulangin ang bawat isa. Huwag pagkulangin ang bawat sambahayan. Maranasan ang kalapitan, maranasan ang tagumpay na paglakad sa liwanag, kasama ang Panginoong Hesukristo'ng ilaw ng sanlibutan, at ibalik lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.